Sige po. Magsimula na po tayo. Tayo po ay tumayo. Namnamin natin yung mga aawitin natin ngayong gabi na unang-una, mga all-time favorite ito. Pangalawa, namnamin natin kung bakit tayo nandito. Awitin po natin yung alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may ginagawa. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may ginagawa ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Buhay ka, may ginagawa ka, at may gagawin ka sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwi na ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba. Sumasamba. Sumasamo. Naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba. Sumasamba. Sumasamo.
naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa kapatawaran. Bagamat hindi kami naging karapat-dapat sa iyo, patawarin mo po kami kung meron ka pong nasumpungan na karumihan, kung meron ka pong nasumpungan na nasabi, naisip, nagawa namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na mabago yung aming mga sarili. Kasi Lord, sa aming mga sarili, kami po ay mahina. Madalas, hindi po namin makayanan na malabanan yung tukso or yung aming sarili. Pero sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Ikaw lamang po ang magbabago sa amin. At ikaw lang po yung mag-guide sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Nawa ay naluwalhati ka po sa amin pa lamang pong pag-aawitan. At Lord, alam namin na ang presensya mo ay naririto sa gabing ito, nakamasid. Hindi pa man namin binabanggit yung aming mga panalangin. Ikaw po ay nakatunghay at may answer na. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, kung merong gustong mag-testimony. Oh, sige, time out na ka na mag-testimony. Ako ay nagpupurit na bibigyan niya tayo ng lakas ng katawan para makadala sa kapwa. Ang parati kong pinagtitestimony dahil talagang napakabait ni Lord. Tuwing prayer meeting, talagang pinalalakas kami ng gusto ng Lord para makadalo kami sa gawain na to. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat. Praise the Lord. Niisip ko kung ano ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa araw na to, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako gumagawi ng baliwag. Hindi ako gumagawi. Laging pulilan, may kawain lang biyahe ko, ganun. Kanina, nakapagsakay ako ng mga estudyante sa Bukawi. 4 na baliwag. Sinakay ko na. Alam nyo, pagdating sa Santa Barbara, may simbahan, may tricycle ako sinusundan. Isang coaching driving school. Driving school. Tapos isang karmatsug na may mga sakay na mga tao. Mga babae yung nagpapatakbo. Tsaka ako. Pagdating sa eskwelahan ng Santa Barbara, bumuka yung tricycle. Sumunod ngayon ako. Kasi overtaken namin yung driving school na kotse. Biglang may lumabas galing doon sa kanan, kotse.
pupunta dito sa left lane gumanong kami, di ba? Overtake ako sa kaliwa eh. Nagulat yung trike. Nagulat. Dahil namreno yun ng driving school, pinasok niya ngayon dito sa kanan. Sumalpok ngayon doon sa kotse. Yung trike, sumalpok doon sa driving school na kotse. Kasi namreno yung driving school dahil may lalabas sa kanan na kotse. Ako naman buti, matalas yung mata ko. Nakita ko agad yung kotse na palabas. Kaya namreno na ako, balik ako sa lane ko. Yun yung last time, ang prayer ko lagi, Lord, ingatan niyo po ako sa pagdadrive. Tuwing umaga, nagpe-pray ako bago ako lumabas. Ingatan niyo po ako, wag po akong maaksidente. Kangina, siniisip ko, hindi naman ako nagpupunta ng Baliwag talaga. Hanggang Pulilan lang ako. Never na akong pumunta, taon na. Kangina ko lang yun. Kangina, nagpunta ako ng Baliwag dahil may nakuha akong sakay ng mga Baliwag. Tapos ganun pa mangyayari, no? Kaya napakabait ni Lord, hindi ako pinahintulutan na masama ako doon sa aksidente. Kasi yun ang prayer ko, Lord, ingatan niyo po ako. Hindi na ako pumunta ulit ng Baliwag. Ang kagandahan doon, pag tayo talaga ay nananalangin sa Panginoon, binibigay naman ni God eh. Tsaka yung alertness ng ating isipan. Sabi ko, Lord, yung aking kaisipan, i-sharp mo. Kasi sa karsada, lagi ko sinasabi sa kanila, ang karsada ay walang kasiguraduhan. Magulo ang karsada. Walang makapagsasabi. Yun ang lagi ko sinasabi kay Sam, kila Malu. Kaya salamat sa Panginoon dahil minsan pa naranasan ko yung pag-iingat niya. Nakakatuwa. Pag may mga ganun nangyayari, ang sarap alalahanin, ang sarap i-share. No? Kasi ako mismo naranasan ko. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Hindi ako mag-i-exhort. Hindi po. Hindi ako mag-i-exhort. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya rin sa akin. Ngayon, madalas na rin ako nadadapa. Oo. Nagkasugat nga ako dito noon eh. Pupunta ako dito. Tapos na isang araw, parang palakaba. Buti, ganun-ganun lang. Hindi, kasi di ba pagka medyo may edad na, pagka nabalian ka, hirap. Kaya minsan dapat maano din sa mga tsinelas na binibili, no? Ingat din. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ganun lang, gas lang. Siya pa rin yung nag-iingat sa akin. Tsaka sa taas ng bilihin, sobrang dobling kuryente, 7,000 mahigit. Pero ang Lord, alam ko, ang Lord ang nagpo-provide. Grabe ano. Ramdam na ramdam mo yung ano. Oo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Saka yung sugar ko medyo tumataas din. Ayun, kaya nagwo-walking na ako ngayon everyday. Para hindi ako maggamot. Ayan. Minsan kasi nasa atin din yun eh. Kahit pray tayo ng pray, kung abusado naman tayo sa katawan natin, di ba? Kaya salamat din sa wisdom. Soft drinks, yan. Siyempre, binibigyan tayo ng Lord ng wisdom, di ba? Kung paano natin iingat ang katawan natin. Thank you, Lord. Hindi ako magmamay kasi maririnig ako ng Christian. Ako, ang nagpapasalamat ako, nagpupuri sa Lord kasi kumbaga, ito once ko lang sasabihin. Aaminin ko, siguro nakakahiya yung nangyari sa anak ko, pero proud pa rin ako at thankful pa rin ako, grateful kay Lord kasi sa kabila nun, mayroon pa rin dapat ipagpuri pasalamat kasi kuminsan hindi natin nakikita yung pangit na nangyayari. Meron palang dakilang plano si Lord sa kabila nun. Balik po si Christian dito, pinagpaalam ni Pastor Ronald, nag-aaral. Mababait naman po talaga yung sa kanya doon. Kaya lang, hindi naman natin kontrolado kung ano yung mga mangyayari in the future. Ngayon, yun pong supporter
ng CCC from Korea, ang nangyari, lumiit na yung ano nila. Kasi sa lahat, kumbaga parang lahat po tayo, domino effect. Lumiit yung source of income nila doon from Korea to Las Piñas, Parañaque, Cavite, Cebu, sa Kapitilan. Sabi nga ni Christian, ako na lang yung mag-give way. Hindi na po niya tinanggap yung pagpapaaral doon. Sabi ko, nakakahiyaman, pero hindi natin alam ang plano ng Lord. Alam niyo po ba, yung tao na hindi namin inaasahan na ano sa amin, yun pa yung tao na pinadala ng Lord para makasustain sa pag-aaral ni Christian. Nung nakakaraan, nangangapa kami. Pero sabi ko, Lord, pupunta ko dito sa church, pasensya na po sa mga board. Kasi binubuksan ko to, dito ako nagtitray, dito ako umiyak sa Lord. Doon sa tulog ngayon. Kaninang umaga, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ng kaliwanagan yung lahat ng bagay. Pero nagtitiwala po kami. Nakipag-usap si Arn, Pastor Arn, kay Christian, meron siyang, ano tawag doon, yung sasagutin sa part kay Christian, financially. Then, akala ko, isip ko, sa lahat. Then, pag-ibig ko yun, hindi naman po pala. Dito ka pala. Naman, ikaw kwento kita dito, balik ka muna. Hindi ba po? Hindi, ang kagandahan, kanina nagtitray po ako, nandun ako sa sulok. Bago umalis si Tom, nakita ko siya, na parang nag-ano sa isip ko, ito muna. Sabi ko, Lord, lahat po ng mga kapatid namin na nasa kakalsadahan ng hanap buhay, kumbaga, parang natingin ako dun sa labas. Naano ako sa focus sa kanya. At ngayon, sabi ko, Lord, pinag-pray ko na rin. Lahat ng mga kapatiran kasi papaalis si Tom. At after nun, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako kung ano dapat kong gawin. Nakita ko, si Junjun naka-online after kong mag-pray. Sabi ko, Lord, anong dapat kong gawin? Sabi niya, parang inano sa akin ng Lord na, inimpress sa akin na, mag-chat ka. Sabi ko, June, ganyan, meron naging problema, hindi natin inasahan. Ngayon, para maging maigsi lang po yung si Junjun po yung gagamitin ng Lord para makapag-aral siya sa ACLC. Matatapos niya yung 1 year. 1 year na lang naman kasi siya. Kumbaga, ang pinakamalaking kailangan namin, may support sa kanya monthly. Kasi yun ang gagaling doon na pinanghuhulog niya sa motor. Tapos transportation allowance niya, yung for the whole month, yung natitira sa 6K. Ngayon, ang pinagpapasalamat ko talaga sa Lord, umiiyak talaga sa Lord, anong gagawin namin? Nagkaganito. Yung pala, andun lang sa kapatid ko yung solusyon. Pagkayari ko dyan, tulungan mo ba kami? Oo, sige, yan man lang ba may tulong ko? Sabi niya, ibigay mo sa akin lahat ng details, i-check ko. Babayaran niya, siya yung magma-monthly. Hiningi, bukas pupunta siya sa ACLC para iayos yung lahat. Kumbaga, mahaba man yung kwento, pero yung goodness ng Lord talagang hindi natin matatawaran. Kung ano yung plano niya, hindi natin alam, pero sa kabila ng pangit na yun, meron palang mabuti dun. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Ito po, Brother Charlie. Sige, kwento mo na. Sige na! Ano ba? Dali na. Huwag ka nang mag-drama. Ano ba? Yun nga po, papasalamat ako sa Lord
Hello. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. Bagamat ako'y walang trabaho. Talagang hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Meron pa rin kaming mga kinakain. At yung napakahalaga yung proteksyon ng Panginoon sa amin. Inilalayo kami sa lahat ng aksidente, sa lahat ng kapamakan. Napakahalaga, napakabuti ng Panginoon Diyos para sa amin. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat, dumadakila, sumasamba sa Diyos. Sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu, Lord. Salamat po. Amen. Testimony. Wow, never ending na birthday. Pero nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kasi nakarating ako sa ganitong edad. Yung iba kasi medyo pagdating ng 50, medyo meron ng maraming karamdaman. So natutuwa ako, salamat sa Panginoon dahil binibless niya ako. Ang nakakatuwa dito kasi 2 beses niya akong pinag-birthday ng mga anak ko eh. Hindi siya nasiya ng first day, inulit pa ng second day. So natutuwa naman ako dahil talagang super blessed ako noon. Masaya na ako kasama ko mga anak ko. Sabi ko nga kahit walang handa, magkakasama lang tayo, masaya na ako noon. Kwentuhan tayo. Okay na sa akin yun. Salamat sa Panginoon kasi bukod sa mga handa, magkakasama pa kami. Kaya thank you Lord. Thank you sa photo nung linggo. Sino mag-exhort? Sige po. Talagang lagi tayong merong ipagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Yun lang nagising tayo sa umaga, pasalamatan na natin ng Panginoon, di ba? So, tas yun nga yung pag-iingat ng Diyos. Ako kasi kapag merong nagte-testimony or may nagsasalita, naging habit ko na yung nag-i-intercede. Kasi 'di ba minsan yung kaaway naghihintay lang ng Kaya every time na merong nag-testify or nag-exhort talagang naka-intercede. So sana po maging din po natin, gawin natin 'yon na lagi kapag may naririnig tayo na nagsasalita or mag-intercede po tayo, no? And even yung mga tumatayo po. Kasi hindi natin alam kung anong binabalak ng kaaway na punch. Okay. So, ngayong pong gabi, sa 2 Chronicles chapter 1 po tayo, pero tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na dinako mo dito. Ang dalangin po namin, Panginoon, whether sa mga bago or luma man na mga naririto, maunawaan namin talaga yung salita mo, yung nais mo na ipasabi sa aming lahat. Or sa mga matatanda naman na naririto, yung i-remind mo sa amin yung plano mo, yung ninanasa ng puso mo para sa buhay namin. Salamat po sa iyo, gamitin mo po ang lingkod mo para gamitin mo para po mag-enlighten sa bawat isa. In Jesus' name we pray, Amen. So, tayo po ay magbabasa, 2 Chronicles 1, chapter 1 hanggang 12. So, ito po ay tungkol kay Solomon. Sino ba si Solomon? Kilala niyo ba si Solomon? Yan yung pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo na to. Siya yon. Hari siya. Alam niyo ba sa sobrang katalinuhan nitong si Solomon, kahit langgam nakakausap niya. Ganun siya katalino. Okay. So, tas marami siyang awit and mga poetry na naisulat.
Verse 1, At si Solomon na anak ni David ay tumibay sa kanyang kaharian, at ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya, at pinadakila siyang mainam. Kaya ang tatay niya na si David ay hari. So, dun sa kanilang kapanahunan, ano ba ang tawag dun sa ganon? Monarchy, Christian monarchy. Yung tatay na hari, kapag namatay or nag-retire, ang susunod sa kanya na magiging hari, yung anak niya. 'Di ba? So, parang ganon. So, si Solomon ay anak ni Haring David. Verse 2, At si Solomon ay nagsalita sa buong Israel sa mga pinunong kawal ng lilibuhin, dadaanin, at sa mga hukom, at sa bawat prinsipe sa buong Israel, na mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang. Sa gayoy si Solomon at ang buong kapisanan na kasama niya ay naparoon sa mataas na dako na nasa Gabaon, sapagkat nandoon ang tabernakulo ng kapisanan ng Diyos na ginawa sa ilang ni Moises na lingkod ng Panginoon. So yung tabernakulo, wala pa kasing church building na katulad nito. Doon sa panahon nila, gumagawa lang sila ng tent. Doon sila nagwo-worship or sumasamba sa Panginoon. Verse 3, verse 4, Ngunit ang kaban ng Diyos ay iniahon ni David mula sa Kiriath Jearim hanggang sa dakong pinaghandaan ni David, sapagkat kanyang ipinagtayo ng tolda sa Jerusalem. Bukod dito ay ang damba ng tanso na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri na anak ni Hur ay nandoon sa harap ng tabernakulo ng Panginoon, at dooy sumangguni si Solomon at ang buong kapisanan. At si Solomon ay sumamparoon sa damba ng tamso sa harap ng Panginoon na nasa tabernakulo ng kapisanan, at naghandog ng 1,000 handog na susunugin doon. Nag-offering siya. Yung offering niya, 1,000 na mga animals na katanggap-tanggap sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo nagsusunog dito sa church ng mga animals as offering. Ang ginagamit natin, kapag napapansin nyo ba, pag offering time, nagpupunta sila dito. And any amount na pwede nating i-offer sa Panginoon, yun yung tatanggapin ng Panginoon. Verse 7, Sa gabing iyon ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ang title po nung ating pag-uusapan ngayong gabi is The Privilege of Asking. Sabi ko kay Brother Nelson, ano ba yung privilege sa Tagalog? Pribilehiyo. Ano pa, may mas mababaw pa ba doon sa pribilehiyo? Pabor? Oo, parang pabor. Ano yung pabor sa ating paghingi? The privilege of asking. Nang gabing iyon, napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Whether it's a dream, di natin alam kung nananaginip ba si Solomon at that time or pangitain, di ba? Pero nagsalita sa kanya ang Diyos. Ang sabi sa kanya, Hingin mo, humingi ka sa akin kung ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, Ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama. Ginawa mo pa akong hari na kahalili niya. Diba? Parang sabi ni Solomon, sobrang blessed na nga ako Sobrang favor na yung binigay mo sa akin kasi yung tatay ko, hari. Tapos ngayon, ginawa mo pa rin akong hari. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Siyempre, ewan ko ba dito sa Pilipinas, dito lang yata or sa panahon ngayon, nag-aagawan sila sa pwesto, no? Lahat gusto maging presidente. Lahat gustong maging senador. Lahat gustong maging mayor. Bakit kaya? Congressman. Kasi marami siguro silang mga
hindi naman natin nilalahat, no? Siguro maraming mga pabor na nakukuha, di ba? Or siguro yung iba ay, ano pa kaya? Proteksyon, status symbol. Pero pag iisipin po natin talaga, katulad nung panahon po nila Solomon, ang hirap, di ba? Hindi naman sila nag-aral katulad nung mga tumatakbo ngayon, mga nagsipag-kolehiyo, di ba? Parang wala naman silang mga ganun. Posibleng nag-aaral din sila, pero hindi yung kasing intense nung mga ngayon na may bachelor, tapos meron pang master. Yung iba nagiging, ano pa, di ba? Doctorate, di ba? Kaya sabi niya, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito. Sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man na nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa iyong sarili upang iyong mahatulan ng aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Pag tiningnan natin, no, na yung hiningi niya sa Lord is karunungan, kaalaman. Para sa kanyang sarili ba? Hindi. Kasi gusto niya mapamunuan niya ng tama yung kanyang bayan, yung kanyang kaharian. Pwede, pag ang hiningi niya, halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan para sa sarili niya, di ba? Lord, bigyan mo ako ng kagwapuhan para sa sarili niya. O Lord, yung mga kaaway ko, patayin mo para sa sarili din niya, di ba? Pero ano yung hiningi ng Diyos? Ay, yung hiningi ni Solomon, hindi para sa kanya. Nakita ng Diyos yung puso ni Solomon na nanghingi siya, pero hindi para sa sarili niya, hindi makasarili, di ba? Kumbaga yung hiningi man niya na karunungan, para magamit niya sa na inasasakupan niya. 12. Karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan, pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan. Sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. So, dahil nakita ng Diyos yung puso niya. 'Di ba? Ano yung inawit natin kanina? Kung ako'y magtatapat, sa iyo'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Nakita ng Diyos yung puso ni Solomon. Kaya siguro somehow, natuwa si Lord doon sa hiningi niya, no? Kasi siguro, somehow, parang inaano din, siyempre, alam naman ng Diyos kung ano yung nasa puso ng tao, di ba? Pero gusto niyang marinig mismo sa bibig ni Solomon kung ano yung sasabihin nito. And I'm sure natuwa siya doon sa sinabi ni Solomon. Kaya, sabi niya, hindi lang karunungan at kaalaman ang ibibigay ko sa'yo. Bibigyan din kita ng kayamanan, pag-aari, at karangalan na walang hari na una sa'yo na nagkaroon ng ganyan. O sino man ay magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Pag tinuloy po natin ang pagbasa nitong buhay po ni Solomon, ang dami pong mga hari, reyna sa iba't ibang mga lugar, pinupuntahan siya. Kasi naging sikat siya. Imagine, wala namang internet noon, wala namang TV doon, pero every time po na may mga pupunta sa kanila, sa kanyang kaharian,
may daladalang ginto or pilak. Kaya yung pong kaharian nitong si Solomon, punong-puno ng ginto at pilak. Sabi ng ultimo yung mga kubyertos, pinggan nila, kutsara nila, baso nila talagang ginto, pilak. Tapos halos, basta panay ginto talaga at pilak yung makikita natin. So yun yung pabor ng Diyos kay Solomon. Kasi nakita ng Diyos, and I'm sure natuwa ang Diyos doon sa sinabi ni Solomon. So, yun yung favor, yung pabor ng Diyos doon sa hiningi ni Solomon. Nakita ng Diyos kasi yung puso yun ang importante yung puso. Like ngayon, halimbawa, kayong 3 batang nandito, bakit kayo nandito? 'Di ba? Hindi ba kayo maiinip or ganyan? 'Di ba? Alam ng Diyos yung reason ng puso natin kung bakit tayo nandito ngayon. At pag natuwa ang Diyos sa atin, tingnan niyo yung ginawa ng Lord kay Solomon, no? Hiningi niya karunungan, pero more than that, binigay ng Panginoon. 'Di ba? So ano yung mga verses sa panahon natin, applicable ba yan? Sabi sa Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you, seek and you will find. Humingi kayo at kayo ay bibigyan, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Ano pa yung isa? Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Then sa John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Kung tayo raw po ay, ano yung Tagalog, no? If you abide in me. Kung tayo ay susunod sa Kanya, tingnan nga natin sa Tagalog. Kung tayo ay mananatili sa Kanya at mananatili yung salita niya sa atin, hingin daw po natin yung ating maibigan at ipagkakaloob niya sa'yo. Then 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, kapag nanghingi tayo sa Lord at according sa kalooban ng Diyos, bibigay niya yun. Pero importante, nahingin natin yung will ng Diyos. Kasi baka naman hinihingi natin. Halimbawa, nanghihingi tatay, bigyan mo po ako, Lord, ng kotse. Sabi ng Lord, meron ka pang panggas, ang mahal-mahal ngayon ng diesel. O, di ba? Hindi mo lang ma-maintain yung kotse. O wag na, hindi na kita bibigyan. Yung mga ganon, di ba? According sa will, sa kalooban ng Diyos, magaganap po yung kanyang kalooban. So ngayong gabi, di ba alam natin yung acts? Ano yung acts? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ngayon po, meron tayong iba pa rin pong in prayer. P, praise. Kapag po tayo nananalangin, papurihan natin ang Diyos. 'Di ba? Ano yung privilege natin? For a long time, sa dami po ng religion dito sa buong mundo, Muslim, yung mga Jew, yung mga kapatid natin dito na mga Katoliko at iba't iba pa. Marami silang mga memorize na mga prayer. Pero kapag memorize ba yung prayer is, halimbawa ba sa nanay, laging sasabihin ko, nanay yung sinabi ko sa'yo kahapon, yun din alam mo na yun, naiintindihan mo ba yun? Yun ang gusto ko. Diba, hindi naman tayo ganun eh. So dapat kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos is, yung parang kausap mo yung kaibigan mo, kausap mo yung nanay mo, yung tatay mo. Ganun tayo makipag-usap or ganun tayo manalangin sa Panginoon. Hindi kailangan na yung memorize, kasi pag binemorize natin yung ating sasabihin sa Lord, parang
Binibilisan mo na lang, Lord, bigyan mo ka ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Minsan wala na, hindi mo na naiintindihan yung sinasabi mo, di ba? Pero yung pribilehiyo. And dati, sa Old Testament, ang nakalalapit lang sa harapan ng Diyos, mga priest, mga saserdote lang. Ang gagawin lang natin, magdadala lang tayo ng offering, tapos ang mag-ano na nun sa Lord, yun ang mga priest o yung mga saserdote. Pero ngayon, may favor sa atin ang Diyos. Makakalapit tayo sa Kanya. 'Di ba? Nang direkta, makakapag-pray tayo sa Panginoon. So, P, pray, praise. Papurihan natin ang Diyos habang tayo ay nananalangin. R, ano yung R? Repent. Kailangan po, kasi everyday nagkakasala tayo, 'di ba? So, kailangan tayo po ay mag-repent talaga. As in total repentance talaga. Huwag yung, alam na ng Lord yan, naiintindihan niya na, mahina talaga ako. Huwag ganun, di ba? Then A, ask. Yun nga, humingi tayo kung may kailangan ka or may kailangan yung kapatiran natin or yung church, ipanalangin po natin. Then Y, yield. Kung ano yung kalooban mo, Panginoon. Though meron tayong gustong ipanalangin sa Diyos, pero ang kalooban pa rin niya yung hingi natin. Kasi minsan, ang nakikita natin, malapit lang no? Ang tawag dito, nearsighted tayo Nakikita natin maganda to Pero sa malayo pala, hindi pala siya maganda. Pero ang Diyos nakakaalam po nun. Yan. So, sa atin pong pananalangin ngayon, papurihan natin siya, magpakumbaba tayo sa Kanya, panalangin natin ang ating pong mga pangangailangan, and hingin po natin yung kalooban ng Diyos sa atin pong ipapanalangin. So let us pray po. Father God, maraming salamat sa salita mo na amin pong napagbulay-bulayan. Lord, talagang nakikita mo yung puso ng tao. Hindi man kami magsalita man kami, pero alam mo kung ano yung laman ng puso namin. Nawa ay masumpungan mo po na malinis ang puso ng bawat isa na naririto ngayong gabi. At matuwa ka po sa lahat ng aming gagawin. Lord, hindi po namin hangad yung hindi kami naririto para magpa-impress sa'yo or kanino pa man. Nais ka lamang po naming makasama, makasalamuha, maramdaman yung iyong pagkilos. Kami po na yung mga anak ng sama-sama. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. At alam namin na kung paano ka po nagkaloob ng panalangin ni Solomon, ganyan din po ang gagawin mo sa amin po mga idadalangin ngayong gabi. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat pong ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po.